Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitag kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. May kalamay adlaw. Welcome sa Lain na Sab nga edisyon o episode nining tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 4 tuig 2026. Sama sa naandan kauban ninyo nining maong programa sa radyo. Kining inyong mga alagad sa kahanginan. Mayong udto kaninyong tanan mga kabantay. Ako usab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Michael Miko Sanchez Sabaliero ug kuyog nako si Kinisab si June Carillo og sud sa musunod nga usa ka oras mag-uban ta dinhi sa Bantay Radio pinagi sa Facebook Live ingon man sa nagkalain-lain nga mga
si biyaanan nga nagda o nag-carry nining atong broadcast karong udtuha. Mga higala, niining panahuna gihisgutan pag-ayo ang mahitungod sa Bank Secrecy Law. Moni ang Republic Act number 1405, 1405. Nganong gisgutan ang Bank Secrecy Law kay nahilakip ni sa gisgutan o sa pag-ayo nga impeachment case nga giatubang ni Vice President Sara Duterte. Bank Secrecy Law. Republic Act 1405. Attorney Miko, familiar ba ka sa Bank Secrecy Law? Yes, of course, Sir Jun. So, ang ato sa dining i-contextualize, Sir Jun, okay? Ang kanimanggong issue, aning Bank Secrecy Law, no? Gikan yun ni siya sa kaning discussion regarding the impeachment trials, no? Na mga hisgot ngadto nga ang kani kunong ang angay kunong buhaton para makit-an kuno ning ill-gotten wealth is to breach the banks of the Vice President, no? Unya including ani ang iyahang husband, no? Kani Okay, si joint Carpio. account man dili man ni account sa of one single person ni VP Sara lang kundi doon na may kanang gitawag og joint account sa bangko o gitugot na, no? Gitugot na sa balaod nga duha ka tawo mahimong magtipon og usa ka account sa bangko. Sakto jud na, Sir Jun. Nya kanang nalang sa day ko ipahibaw sa ingana nga context, no? Kay ang argument man gud atong sa PICAS is allegedly is saying nga ang kani kunong obligation to disclose does not consider kani mga husbands or mga spouses, no? Unya kuyaw sad ning argumento kay buton naon kanang moingon tag salin kanang statement of assets, liabilities and net worth. Naadjud nakabutang ngadto, Sir Jun, nga ang kaning covered nga mga persons includes the spouses. Aha. So makuha jud na siya unta kaning salin nga dokumento. Okay. Sa ato pa appeal gyud whether ang public official lalaki unya minyo ang iyang asawa covered. Yes. Ug ang public official nga na-involved babae unya iyang bana private citizen involved gyapon siya. Yes, Sir Jun. Apil sa mga anak sad, mga minor nga anak. Okay. No? Now, going back sa katong regarding sa kaning Bank Secrecy Law. Na kayo kanang daghan kayo makit-an natong diskurso sa Facebook, no? Pero angay sad natong ipakita siguro ang kani magong Bank Secrecy Law mahugra ni siya half sa bond paper ang size, no? Unsay pasabot na ko ana, Sir Jun, gamay ra kayo ang mga provisions niini. Aha. Pero nahibaw ko Attorney Mix nga why balaod nga pandayon kun why underlying principle. May tingaling atong ipasabot. Nganong ang mga magbabalaod nakahuna-huna man nga mag-enact og Bank Secrecy Law. Kay ngano man di ay unsa may importansya niini sa kinabuhi sa katawhan. Sige, nindot sa nang diskurso, Sir Jun, no, kay ato sa nang i-contextualize in 2 points, no? Ang first point manggod natong makitaan, kasagaran manggod sa atong maisip, no, ang kaning or mahinumduman regarding aning Bank Secrecy Law kay pangtago kunos mga kurakot, no? That's on the one point kay ngano kunong itago ang mga information sa mga corrupt. But on the other point sad, say for example if the bank nga information kay freely disclosed, no? Tanan makaibaw nga pila ang imong savings, pila ang imong kwarta, this and that, usahay man gud maka-cost ni siya og kanang social nga unrest ba. Usa sa daan if I may add, Attorney Mix, og pananglitan kami si Kinon freely maka liili mi pilay sod sa imong bangko, peligro ka nga makidnap. Mausad. Uy, binilyon man din ining kabata pa ining Attorney Miko. Dili sad, Sir. Binilyon. Example na. Example. Binilyon man din ang bank deposit ni ato ning planuhan nato ning kidnapon. Sakto sa na, Sir Jun. In fact, daghan kitag kaso ana kani adto. No nga kaning gipang kidnap agi ani ang ilahang net worth. Tungod kay nahibaw ano kung sa siya kadaghang kwarta.
Sakto dyan na, Sir Jun. O, ingana dyan na ang tumong tinguha aning bank secrecy law. On the other hand lang, ang nakapait lang ni ini, kay gi-corrupt sad siya, no? Gi-corrupt ang prinsipyo sa bank Murag secrecy law. prostitute. Oo. Nga, abi kay sikreto man, both legitimate and illegitimate money nga ibutang sa bangko, protected na. Mao jud, Sir Jun. Oh, so murang na-distort, no? Na-distort ang mensahe sa ato ang balaod. Okay. Now, ako lang jud ning klaruhon kay ni ana man ta ganina nga ang kaning bank secrecy law is only half a bond paper long. Gamay ra kaayo. Gamay ra kay ning provisions. 6 provisions na ni siya. Okay. No? Ang relevant ra jud ani kay ang number 2, ang second section 2 of the provisions. Akong basahon lang, Sir Jun. Sige, palihog. All deposits, no, kanang naasulod sa bangko nga naa sa Pilipinas, including investments, no, po mga bonds ug uban pang mga financial nga banking related financial nga instruments, no, are hereby considered as absolutely confidential, no. Dili siya pwedeng bali-balihon, absolute confidentiality, and may not be examined or looked into by any person or mismo ang gobyerno. Bisan ang gobyerno dili maka-examine, ha? Yes, Kay absolute. absolute. Unless, no, mo dyan niyang nakalingaw sa balaod, Sir John, na general rule, nasa exception. No? Absolute pero doon ay Exception. Doon ay exception. Oh, sige. Ang exception ni ini, upon written permission sa depositor. So, nisugot ka. No? okay. Nisugot ka. Sige, ako pakita. ako may aggrieved party kung inyo ng tanawon ako bangko, protected man ko by the bank secrecy law. Apan, musugot man ko. Sige, tanawa ng akong bangko. Tanawa, wa man ko'y gitaguan. Sige, mupirma ko waiver. Weber. Oh. Pero lisod sad kay na, kay kasagarang mga politiko karon di man gusto mo mahibawan sad. So, di silang pirma. Di sila mo pirma. So, mo na nang komplikado. Di sila mo pirma, pero ang ikaduha nga exception, Sir Jun, na jud klaro kayo. No? Except upon written permission or in cases of impeachment. So, sa kana pala nga exemption, klaro na dyan kayo na nga kanang argumento nga dili daw pwede tan-awon ang bangko sa usa ka government official already false in its face. No? Kay buto na naon impeachment man ang kaso or kanang ingana nga kasuha maka-allowed ra jud ang gobyerno nga motan-aw sa imuhang bangko. Usa na sa mga exceptions. Una, kung voluntarily mosugot ang tag-iya Depositor, sa depositor. Second, in cases of impeachment. Sakto, Sir Jun. Ang last na lang jud ani ang last two, no? Kaning bribery or kaning dereliction of duty sa mga public officers. In short, pagpangurakot, no? And cases where the money is subject to litigation, kanang subject sa kaso. Kung doon ay moingon nga, na ako'y kwarta nga naa niya, pero iyam tingali ng gibangko. So, munang tan-awon dito ang bangko. Apan ang korte, ang husgado mo'y mumando, ana. Not just anybody else. Yes, Sir Jun. So, ato lang ning i-classify, no? Sige. Apat man ang exemptions nini. Number 1, katong written permission, no? Ikaduha, in cases of impeachment. Kung musugod na gani ang impeachment sa process, pwede na jud dayon na ma-access ang kaning bangko sa concerned public official, no? Ikaduha mo na tong kailangan og ang last two katong cases of bribery or dereliction of duty or katong subject to litigation requires a court order. Pero kining giingon, kining number 2, in cases of impeachment, doon na may lalis, ana, kanang di pa sa Congress, gitawag na siya initiation of the process of impeachment. O katungtuan na sa Senado nga trial proper na by the Senate Impeachment Tribunal. Namay mulalis nga dili pa na impeachment ang sa Congress katurang sa Senate Impeachment Tribunal. So di pa na exception. Di pa pwedeng matan-aw diha ang deposito sa bangko. Pero moingon sad ang mga congressman, especially the members of the House Justice Committee, nga initiation of the impeachment
process is already part of the impeachment. Yes, Sir Jun. So, mo ni siya kasagaran if ato ning tan-awon atong jurisprudence, no? Oo. Sige nigbali-bali ang in terms of the commencement. Okay. But essentially, ang kaning moingon tag commencement na kinamang gud tay gitawag nga 1-year bar rule, no? Okay. Kanang 1-year bar rule na sa tong konstitusyon nga dili pwede magsugod og impeachment case, no? Within 1 year from the filing of a previous nga case, no? Okay. So, shockingly enough, kadaghanan ni siya na filean, no? Parang every year na lang na bagong impeachment case, no? Oo. I think we have to do something about this as a nation kay murag sige na lang tagtan-aw sa tong news despite nga daghan tag issue sa ato ang kalibutan karon, sige ra tag impeachment. So, something that we have to reassess. But going back, no? Kaning when we talk about the commencement manggod sa impeachment nga case, no? Naani sila provision jud nga ri nga dapat makommense siya upon the endorsement of the kaning House Committee on Justice. So, despite wa pa siya kaabot sa Senate nga tribunal, kung nasugda na siya sa House, nagsugod na sila endorse, nagsugod na sila process sa kaning impeachment nga case. In that sense, that's already considered no part of the impeachment process to which pwede nang masudlan or ma-assess ang kaning bank bangko nila. Mo qualify na as an exception number 2 sa Bank Secrecy Act. Yes, Sir Jun. Mao jud na siya. So, ato lang jud ang tan-awon ang pronouncement sa tong Supreme Court regarding aning commencement. Kay insofar as our current nga standing is concerned, kung ma-endorse na gani na ngadto sa House Committee on Justice, nagsugod na ang impeachment nga process. Balik ta sa Bank Secrecy Law. Bahala nagmubo ra ni katong aras ban paper ang mga provisions, pero importante kay ning masayran kay daghan kaayong naglali sa social media niini, of course. Dili ni sila mga abogado ang maglalis kay ang mga abogado nahibaw man og unsay tinuod unsay nga nasa provision sa balaod. Ang mao man naggunay kuan mao man ay Diskurso. mao nay peligro kun doon na lang kay little knowledge o gamay nga nahibawan because little knowledge is dangerous. Sakto sa na, Sir Jun. Mao sa na atong tumong tinguha aning atong programa ang Balaod ug ang Katawhan para mahibaw ang atong mga kabantay unsay kanang mga current events ug ang legal implications niini. Okay. So unsa pay uban nimo nga mapasabot bahin sa kuan attorney? Sa Bank Secrecy Law. Sa Bank Secrecy Law ang Section 3. No? Gamay ra jud kay ni siya, Sir Jun. It shall be unlawful for any official of a banking institution or employee to disclose and to any person regarding the information of deposits. So ang makasala ang bangko Ang makasala ang bangko or ang empleyado sa or bangko. its officers. Yes. The bank manager o kinsabay accountable officer diha. Yes, Sir Jun. So, mo jud na siya, simple ra jud kayo ang kaning balaura. Duha ra jud ang relevant provisions niini. Okay. Hadlok ang bangko. Pero di man ang uban dili man nila ipatawag. Isubpina ang bank manager. Kundili adto man sila mosubpina sa Anti-Money Laundering Council. Dili kuno bangko ang ilang kay kanang Anti-Money Laundering Council is not a bank. It's Institution. It's an institution regulating. Nag-regulate sila sa unsay padagan sa mga bangko. Unya, naaman gud ng provision nga kinala ang mga bangko mo submit ngadto sa AMLC, the Anti-Money Laundering Council, subject po ni siya sa Laing Republic Act, no? Yes. Kining Anti-Money Laundering Act. Nga ang bangko mo report kung dunay covered transactions o dunay suspicious transactions nga nang hitabo diha sa mga bangko. Sakto, Sir Jun, no? Oh. In fact, ang kaning lahi sa sakto sa itong grace nga lahi ni ang provision sa kaning Bank Secrecy Law. Kay mandato man ni sa tanang bangko nga kanang dili mo disclose. Mao na siya ang tumong tinguhan ng balaura not to disclose the amounts or information inside the bank nga deposits. Ang kaning Anti-Money Laundering Law, no, or RA 9160. Nagsugo. Mo'y nag-ingon nga mo ni siyang gitan-aw ang kaning
holistically gitan-aw ang kaning crime of money laundering, no? Nang labas sa kwarta, so to speak. Nga kwarta nga hugaw, Labhan. gilabhan aron malimpyo. Ah. Anti-money laundering. Laundering, no? Kasagaran ba Sir John? Na ko'y joke ani ba? Oh. Na ako'y na ilhan nga aligrisad ka ito, na gi-accuse, no? Gi-accuse nga usa ka politiko. Okay. Giagi nag money laundering kuno siya nangurakot. Ang pag-agi siyang money laundering, gipatagi pa niyag mga tao, gipaagi pa niyag multiple nga institusyon, human nagtukod siya og negosyo kay tan-aw niya nga daghan naman kayo nig daghan naman kayo nig sabit, ingani nga styla. So nagtukod siya og negosyo. Kabalo ba mo mga kabantay unsa nga negosyo gitukod? Laundromat, no? Kuyaw sad kayo. Laundromat. Tinuod na lang jud ang panglabas kwarta ba? So mo na, doon ay related yung gaining bank secrecy law o anti-money laundering law. Yes, Sir John. Kay again, kung moingon ganitag kani manggong naay investigation sa Anti-Money Laundering Council, usually ang ilahad yung buhaton is to breach the information. Kana bank nga deposits to get the information. Sa ato pa, imbis nga gi-protect, imbis gi panalipdan ang tanan nga mga deposit sa bangko, apan ang AMLAC empowered by the Anti-Money Laundering Law, the Anti-Money Laundering Council, gi-empower pod nga, oy bangko, bisan pagkapila na siya confidential ang mga bank accounts, apan kun kadudahan na gani, unya dagko na kaing kantidad, report gin mo na mo. So, kuhan jud na siya, Sir John, giingon jud ni sa itong balaod sa RA 9160, kaning Section 11, Authority to Inquire into Bank Deposits. No? The AMLAC may inquire into or examine any particular deposit or investment upon order of any competent court in cases of violation of this act, no? When there is probable cause. So, kailangan ni siya og court order para ma-breach. Kaya naman sa to sa balaod sa kaning katong atong RA 1405, no? Kaning upon an order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty, including kaning mga investigation sa AMLAC. Without necessarily delving into the merits, no? Dita mo delve sa merits of the case. Kung kahinumduman, kini si kanhi Senador Antonio Trillanes IV, 2016 pa or even before nga na presidente si Presidente Digong, niingon na siya nga kanang bangko ni Digong dako kay na siya kwarta binilyo na. Siya na ako'y dokumento ana which nga matod pa nakuha niagi kan sa AMLAC. But katong dokumento inadmissible in evidence to sa korte kay giyon sam na nimo pagkuha dili man Competent. Dili man through legitimate nga paagi kana bang murag lagi palusot lang sa ubos. Na siya amigo ka dito sa AMLAC nga na siya contact dito nya giyatagan siya og kopya. Pero dili to ma-admit as evidence. Sakto. However, mao na nga napo nakatuig 2026 na taron, mao na nga dili gid na nila magamit as evidence. Apan karon ila man gisobpina ang AMLAC. Unya ni testify mang AMLAC nga tinuod nang iyang giingon 6.77 billion ang inflow ug outflow diha sa maong joint bank account ni kanhi Presidente Digong ug ni Vice President Sara nga iyang anak. So, murabag na ang dili unta ang inadmissible unta in evidence nga Gilimpyo. nalimpyo diha sa testimony sa AMLAC. So daghan gyapon gareklamo nga ngano man ang AMLAC nga kuan man. Na ko'y kuan sa ana, Sir John, nga opinion sa ni ana, no? Kani manggong if inganaon gani og proseso nato, ang mahitabo manggod ana kay namang gutay gitawag sa balaod nga fruit of the poisonous tree nga doctrine.
Okay. Kuya usad kay fruit of the poisonous tree. Murag katong Bunga sa makahilo nga kahoy. sakto Sir John, murag sa katong kwento ni Adam ug ni Eve, no? Oh. Katong fruit of poisonous tree, mao man na siya ang konsepto ni ana. Kaning prinsipyo Sir John nag-ingon nga kung ang ebidensya gani gikuha og kaning illegal nga paagi, no? Di jud na siya mahimong admissible bisag unsaon nagbali-bali. The proper way to do it unta was filing sa kaning submission, no? Kaning nagsabpina man sila, gisamon man ang kaning amlak, ni presenta to sila ato nga bank information anew. Wa na ta sila ni ingon nga, uy, ingon to ni Trillanes sa una, mauni man na. In that sense, mapalpak man siya. Dili na sila mo refer ni Trillanes. Yes, oo. So, when good kuan ni Senator Trillanes, if we don't refer to them na lang, maklaro ra sa kaning amlak nga records, that should have been the proper procedure. Okay. So, kuan kayo, interrelated kaning bank secrecy law, ingon man ang anti-money laundering law. Pero, ato tingali sang i-ladlad, nga naman nga, doon na may anti-money laundering law. Tungod ni kay, doon na nining bag-o ng panahon, ni uso na ning mga illegal nga mga kalihukan nga dagko kaayo og kwarta nga na-involve pananglitan kaning selling drugs. Sana Sir John. Pamaligyag drugas kaning of course kanang graft and corruption kani adto pa na pero minilyon lang to sa una karon binilyon na. Billions na. Kaning flood control projects kaning mga anomaluso nga proyekto makurat ka kay dili lang minilyon kundi binilyon unya kana ganing pag-angkon og 1 million para nato nga mga ordinaryong tao lisod na kay na no Dako na kay na nga kantidad. wishful na kaayo na nato nga kuan pero nahibaw ba mag-unsa ng 1 ka bilyon 1 ka libo katag 1 million. Kuya usad kay Sir John, nga na jud na. 1,000 katag 1 million. Ang pag-angkon lang gani usa ka 1 million. Dako na kayo. Dako na kayo. Unsa pa kag moangkon kag usa ka libo katag 1 million. Kuya Na na sa maoy, kay na 1 Sir billion. John. Unya di man po 1 billion lang. Nabay 6 billion, 10 billion. 17 ang uban. So, sao naman pag-ihap na to? Asa man na to ibutang Attorney Mick? Mao jud nang ako Sir John nagtuo jud ko nga kanang angay jud magbag-o, no? Kaning ato mga liderato karon kay dili na jud ni pwede nga kita gani Pasagdan nagkayod. na to? Nagkayod ta, nagtrabaho ta, human ang kaning mga bagagnahong sige nalagpanguha, sige nalagpangurakot. Lisod sad sa katawhan. Without mentioning any political party or group. Bisag kinsa basta grabe na ni. Og ang makaluluoy ini ang atong nasod, ang katawhan sa Pilipinas. Ilabi na ang the poor and the powerless. Sakto jud na Sir John. In fact, mo share lang sad ko ginagmay di ay kay nasad ko'y nadunggan nga hungihong, no? Kaning mga ingana nga kwarta, mga billions, no? Nakita nato sa news gibutang og malita. Gibutang og malita, human gibutang pa jud og eroplano, ang uban gibutang og kondo. Kini related gyapon ni sa Bank Secrecy Law ug sa Anti-Money Laundering Act. Ngano? Kay ma-question man di ay bisan pa sa Bank Secrecy Law, ma-question man di ay kon dako kaayo ka og deposit. Labi pag pirmi nga ga-deposit or ga-withdraw og dagko nga kantidad. 500,000 pesos or more. Saan pa? 500,000, 600, 1 million, 6 million, 1 billion. Ma-question ka. So di na nila ibutang og bangko. Kung ilgatin gani ng kwartaha, ila na lang ng ibutaguan. Mao na nga dunay mamalit og kondo nga dili puy-an kundi taguanan lang sa kwarta kay perting daghan na lagi ning kwarta. Nasa uban nga mamalit na lang sila luxury brands, no? Or kanang mga gold nga mga bullions na maingana kay para na lang kuno di sila madakpan aning anti-money laundering council. Unya kanang kuan, kanang kwarta nga hugaw, no? Gikan sa krimen. Ilang isugal sa kasino. Sak usasad na ka kuan malimpyo. Whether win or lose, basta ang dalhon nilang kwarta gikan sa kasino kay ilisan man nag-chips ang cash. Inig pa in cash nila sa chips
limpyo na to. Mao jud na Sir Jun, no? Bisag madaog sila mapildi, Madaong mapili, doesn't matter. As long as kining hugaw, malimpyo nga ni. limpyo. Nasa kuyaw sa dani kayo nga Sir Jun kay angay sa ni natong hisgutan, no? Naghisgot man gud ta ani nga kaning mention nga covered transactions, Okay. no? Kaning covered transactions, no, is ato lang basahon, is a single series or combination of transactions involving a total amount of 4 million pesos, no? Okay. Or its equivalent sa foreign nga currency. Mm. Now, kaning nakakuyaw ani Sir Jun kay kaning manggong 4 million pesos kung musulod bot day pasabot kung musulod na ka sa bangko og 4 million pesos ang mahitabo ana Sir Jun ditso na day nag-trigger ang kaning amlak, no? Mo check na day ni ang amlak nga uy unsa man ni negosyo ni gikan nga limpyo nga negosyo or medyo illegal. And then you have to explain. Then you have to Kung explain. maka-explain ka nga, maoman ni, o ni ako yung mga receipts, ni ako yung mga invoices, ni ako yung mga sales reports. Nya, ni ako yung kuan, kanang... Deed of sale, baligya og yuta. Kana. So, okay ra. Yes, that's But why you have to explain. yes Sir Jun, that's why kanang kung mga notice ta kanang nay mga sa tong mga kabantay no nga nakabaligya og yuta nga una congratulations nga nakabaligya mo og yuta. Ikaduha na notice na ninyo nga mangayo jud ng bangko og ma'am, sir, asa man ang deed of sale nini, no? Ila jud nang i-check una nga kung covered ba ni siya nga transaction. Kung mapakita nga to nga naa-joy sale regarding sa yuta, then ila ra nang i-verify no nga okay ra day ni limpyo ra day ning kwarta. Kana makadaog kag luto, ang mo certify nimo nga gikana sa PCSO ang kwarta, ang PCSO. Yes, Sir Jun. So ipakita jud na nila ang kanang receipt, mga acknowledgement nga mga documents. That's why kung nay mga ingana nga transactions nga dinagko unlike sa atoa nga 100, 200 lay isulod, pero kung moingon tag dinagko nga transactions, mo nay moingon nga mo trigger day ning kaning amlak. Pero kumpanya, legitimate company, registered sa Securities and Exchange Commission, una na kay sales. Makita sa imong sales nga, mauman di ay, no? So, substantiated na ang imong deposits. That's why dili ra kay na kanang mga kumpanya, dili ra kay na sila pangayuan og kanang ing-ani nga information unless kanang mukalit lang. So unsa kung pasabot ana, ang sales sa usa ka month siguro 100,000. Human pag sunod month ni kalit og 5 million. Murag ayay. Unsa may nahalin nimo? Unsa may nahalin nimo? Nga normally 100 200,000 raman ang imong sales. Range. Unya ni kalit mag 5 million. So lisod sad no sa kanang ingana ang dapita. So mo nang transactional jud na nasay kanang discretion ang kaning amlak nga mo check nga uy murag kuyaw na sa nga transaksyon ni kalit raman ni ka milyonaryo. Unya, going back atong imong giingon nga companies, doon naman sa mga marunong kayo attorney mix nga magtukod og company bisag wa magnegosyo. Sakto sad nya. Gitawag nig shell companies. Mga shell companies, no? So marag kuan sa na Sir Jun, that's something that we have to further assess. Kay kani manggong namang gud tay kaning sa magtukod tag negosyo mga kabantay nani required nga mga check-ups no tan-awon sa SEC, sa mga mayor's permit, sa mga fire assess jud og tan-awon kung galihok ba ning kumpanya ha. Kung tinuod ba nga nagnegosyo gini unsay line of business unya galihok ba no whether alkansi ganansya tan-aw na kay basin og ingnon lang nga gikanis kumpanya naman mi resibo. So pwede mi kay kumpanya man mi pwede mi nga maka-deposit og dagkong kantidad di as bangko. Miyon, siya alkansi man ang inyong kumpanya. Diin mo anang kwartang gi-deposit. Nikalit lang. Ana jud na Sir Jun. So nindot sa ning diskurso kay mahibaw-an sa tong mga kabantay nga nanong kailangan nanong kutihon man jud ta sa BIR. Uy, nanong tan-awon pa man jud akong negosyo kung gadagan pa ni klaro na kay gadagan. May ana ba kay kailangan man na siya si-verify that you are actually doing a legal business. Kay lain sad nga aspeto attorney mix. Mao nga og dako kag income, dako sa kagibayrang buhis dito sa BIR sa ato pa wa sa ka ma-involved og tax evasion. Kay ang ato manggong sistema sa taxes tiered manggod siya Sir Jun, no? So kung pananglitan para lang sa dugang kasayuran sa tong mga kabantay, kung if you're earning, no,
less than 250,000, dili ta ka obligado mo bayad og income tax. Okay. Angay lang ka mo report, no? Kailangan gyapon ta mo report always, no? Report lang ta, uy, wa ta kaabot sa 250,000. Pero sa usa ka tuig ang imuhang earnings nilabaw sa 250,000 ngara, kailangan na jud ta mo bayad og income tax, kailangan na ta og mas stringent nga reportorial requirements. Whether kumpanya ka or individual. Sa individual na siya applicable, Sir John. Kay ang kaning kumpanya, naman yun na sila resibo. No? Okay. Kailangan mo na sila resibo. So, despite, say for example, wala kaabot og 250,000 ang imuhang sales sa usa ka tuig. Ang mahitabuan na, Sir John, taksan gihapon ka base sa mga resibo. Oh, mga resibo nga na-release. Mo din ang uban dili mo issue resibo, Attorney Mix. Aron dili sila dako og buhisanan. Yes. So, but unfortunately, mga kabantay ha, ato dyan ang klarohon, kanang dili pag-issue og resibo, illegal na nga act. No? Kung Okay. madakpan ka na, doble pa jud ang imuha, mamulta pa jud ka, pabayron pa jud ka sa imuhang taxes. Nagkaanam kanindot ang atong diskusyon, no? Kay nagkatay-katay man ni Bank Secrecy Law, antay man ni Laundering Act, di ana punta sa BIR. Apan sa dili pa ta mo padayon, mga pahinom do muna. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Balik ta sa atong tulumanon, Attorney Mix, sa dili patamo padayon, ato ipibaw sa atong mga nagtanaw, mga tigpaminaw, nga gisaksihan nila kining atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan, pinaagi sa Bantay Radio Cebu, diha sa Facebook Live, ingon man sa YouTube, nga mga platforms. O gisibya sa mga FM stations
nga mosunod 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, Ordon Andres Soriano Toledo City, at 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan, Cebu. Bueno, padayon ta Attorney Mix, no? Yes, Sir Jun. Sa atong gisgutan nga Bank Sikrisilo, ang silot ni ining makalapas sa Bank Sikrisilo sa ato pa dili wa ka maapil sa mga exempted nga mga sitwasyon apan imong yapong ibulgar so makalapas ka sa Bank Sikrisilo kung panalitan manager kag bangko or kanang empleyado kas bangko, ang silot 5 ka tuig nga pagkapriso o 20,000 nga multa or kanang duha. Yes, Sir Jun. Unya, pananglitan og agwantahon lang ginang multa. Kay daghan ko ang kwarta. Ako ingnon ang manager, sige lang kalapas ka, multahi lang. Oh. Oh. Basta ibulgar lang gid nang kuan. Ibulgar lang gid nang among giginahanglan. So, okay ngo ka nga, 20,000 re multa, gitagaan kog 50,000 dire, sobraan Ditso na lang. Sobraan pa kog 30. Mo sa na, Sir Jun. So that's why ang kaning mga judges na to mag-assess na kung tanawon sad sa judge nga opportunistic sa ning tawhana da, murag sige naman igbalik-balik nga re. Oh, sige lapas sa Bank Secrecy Act. Kunya mumulta lang. Mumulta lang. Oh. In that case, ang buhaton sa huwis, Sir Jun, ilan na nang ipadagan sa more than 5 years nga imprisonment. Ari priso. So ato sa munahon kung angay ba ang 30,000 sa 5 ka tuig nga pagkapriso. So mauna siya ha, kay kalapasan pero para nako mura dako kayo ang nalapas. Gamay ra. Gamay ra og penalty. Oh. So ato sa nang kuanon ha, kung masubraan na gani naman sa tay kaning konsepto sa kaning recidivism o kaning mga balik-balik na lang. repeat offenders nga murag wa man jud ni siya ka cut on. O sige naman ang balik-balik. Mo nang nana sila yung mga gitawag nga aggravating circumstance, no? Padak-an ang ilahang penaltiya. So, mauna, simple ra gid tunod kayo. 5 years imprisonment up to 20,000 fine. Pero dili sad maayong lapason gyud ng Bank Secrecy Law kay lagi paglapas na no, normally paglapas na sa katungod o privacy sa mga bank depositors. Lahi na nang isgutanan nga kanang kriminal sad ang mga bank depositor unya gusto sang mutago by the cloak, no? Under the cloak of the Bank Secrecy Law. Murag ilan na lang gi-pervert, no, ang kaning nga policy, ang kaning purpose aning balaura. Maayo man ang purpose kay gusto mang panalipdan ang bank depositor, ang iyang privacy, no? Dili siya mamiligro gikan sa mga prospective nga mo victimize niya criminally, mga kidnappers o tulison ba sila kay dato daghang kwarta sa bangko. However, on the other hand, lain sad ni, no? Imbis gipanalipdan na sila ang mga legitimate nga bank depositors, ang mga criminal bank depositors makatago sad sa mga provision sa Bank Secrecy Law. Otro sad. In fact, kanang Sir Jun, daghan na kay mga practices, no? Kaning mga forensic nga analysis sa mga ingani nga aspeto, daghan jud kay nig mga tago-tago. So, angay jud natong studyuhan, no? Unsay mga involvement aning mga tawhana. O gani Attorney Miss, ato kunong lakbitan sad, no? Mao man ni ang top tune, mao man ni ang top hit karon kining impeachment o sa may imong tan-aw ining impeachment trial. Of course, kuan man ni naaman ni sa atong constitution, the fundamental law of the land. Pero o sa may imong tan-aw, o sa take nimo may tungod nining nagpadayon nga impeachment case. Thank you, Sir Jun. Ha? Murag nindot sa nga pangutana. Kay nasa tay opinion sa ingani nga aspeto ba? Okay. But tubagon ko na isip usa ka abogado o tubagon ko na isip usa ka Yanong Lungsuranon. Okay. Sige. On the legal note, no, akong tan-aw jud ana niya kay relevant siya, no.
I believe nagtuo jud ko nga all cases of corruption that or all cases of public officials engaging in corrupt practices has to be investigated regardless of their party. So karon na hot issue man ang ato ang Vice President. Ang ako ang opinion sad angay sad investigaran atong President, atong kuan tanan, no? Kay labi nagdaghan kayo ni nga news. Taga-abli na lang nato sa ato ang research, puros na lang corruption. Tungod kay any public official, basta naglingkod sa gobyerno, whether elective or appointive, kuha na sila kanang covered na sila ni anang gitawag sa konstitusyon og accountability. Kinalamuhatag silang husay, ilahang hatagan og kwentas klaras ang katawhan nga tag-iyas kwarta. Ang mga magbubuhis, kinalahatagan nila og kanang kwentada kon natarong ba nila gasto ang kwarta o ilamang giusik-usikan o ilamang gisod sa ilang bulsa. Sakto jud na Sir For Jun. personal gain. Sakto jud na Sir Jun. In fact, mo jud na akong baruganan, no? Tanang mga kurakot has to answer, no? The mandate of the law has to answer the mandate of the people. Kung sila mismo dili mo buhat sa ingani, then they are not fit to be government officials. Mga politiko siguro, yes, no? Maay kay mumudagan sa inyong kumpanya, but in terms of leadership or leading the country, murag daghan patag tan-awunon sa inganang dapita. Para nako gani, no? Kita kompanya diri, no? Og ang atong cashier inig dili makahatag og saktong kwentada sa atong sales, atong mga halin og sa atong mga gastos. Unya dunay makuwang moingon man ta nga, uy, i-explain na nganong nakuwang man na. Yes. Kana ato ra nang private nga kuano, nga kwarta diri sa kompanya. How about atong kwarta sa pila ka milyon ka mga Pilipino nga gipiyal ngadto sa national coffers? Unya dunay kuwang. So Sakto. kinahanglan kang ug kamo mo'y caretaker or vanguards anang mao nga buhis, kinahanglan mo explain mo ngano naman nga nakuwang man or hain man ni padung ning kwartaha. Sakto, Sir Jun. In fact, nasa day ko i-share sa ko ano. Sige. Kay kita man good isip mga citizens, no? Mubayad ba itag mga taxes, Okay. no? Bayad dag mga value added tax sa atong pangkonsumo, mga excise taxes sa atong panggas, atong unsa pa na siya Real property taxes. real property taxes daghan kay tag value gibayran. added tax sa atong gi-consume. Daghan kay tag gibayran jud, Sir Jun. But angay sad ning atong hisgutan, no? Ang kani manggong if we allow our leaders, no, to continue to lead a life of corruption sa inganing dapita, kabaw ba ka, Sir Jun, nga tanang empleyado at tanang Pilipino, no, bisag kita mismo wala nang utang, but sa eyes sa tong gobyerno kita Utangan ta tanan. utangan tag 161,140 pesos each. Even the newborn babies. Even the newborn babies, wapagay na sila katukod sa kalibutan, no? Wapa kabarog sa kalibutan, utangan na, no? Lisod sad kay na nga kahimtang para sa tong mga kaigsuunan, labi na sa tong mga farmers, labi na sa to ang mga fisher folk o uban na tong mga kaigsuunan nga nangailangan og tabang, no? Ika-imagine lang ka giutangan na din sa 161,000 nya gipangkurakot lang ani nilang kanahan. Di ba mo naglisod sad? Og mao na no nga in practice sa kinabuhi mangutang ta kon extremely necessary, no? Sa ato pa kanang atong giutang mapunta gina didto sa maayong padulngan, no? Pero og nangutang tao niya kurakot lang suwa na mahipunta sa maayong padulngan. Yes, Sir Jun. So, sakto jud kay nga diskurso kay ako, Sir Jun, makita ko sa itong mga kaigsunan, sakit sad, no? Sakit tanahon. But to answer the second question, kaning pagtubag to answer the second point, kaning Kuan man to imo ha, duha man tong imong giingon, Attorney Mix, from the legal standpoint. og karon isip usa ka yanong Yanong nga lungsuranon. Oo. Sige. Akong personal opinion jud ani, Sir Jun, murag dili siya timely, no? Aha. Akong tanaw jud ani kay if atong tan-awon ang records jud
at least 4 times na silang gasugod aning impeachment cases, no? Kaupat na ni silang balik-balik human sige kapalpak, no? Either by technicalities or by the merits or what not, but sa kaning kasuha usually technicalities ni sila nangapalpak. But 4 times, no? 4 times mo sige balik-balik ani nga debate. For the past pila na since the last election, 4 years. Taga-tuig na nalay impeachment. Unya karon ang ato ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan naglisod sa presyo, no? Sa gasolina, naglisod sa kamahal sa ilang safety. Prime commodities. Prime commodities, ilahang safety, no? Nagkalisod. So I think that the issue on impeachment is relevant. It's just not timely. As a private citizen, mo na imuha nga. Yes. Dunay lain pang mga butang nga mas maayong maontay hatagan natong focus nining panahona kaysa kining impeachment case batok ni VP Sara. Yes, Sir But Jun. from a legal standpoint, VP Sara, BBM or whoever, kinahanglang manubag yun. Yes. Dunay tulubagon tungod kay gikinahanglan man sa usa ka public official ang accountability. Magkapangutana sa bitaw ko Attorney Mix no nga kun padayon pa lang unity team si VP unity team si VP Sara o si BBM doon na ba kay impeachment ron? Tanaw na ko, Sir Jun, murag wala. Kinsa may mo support. Paminaw nako dili ra ka kita og sufficiency in form and substance and grounds og probable cause ang mga congressman kay BBM maorang political nga pundok. Unya VP Sara kauban nga politikanhong pundok. Mga congressman hipos tanan hasta mga senador kauban ra nga politikanhong pundok. Kung wa pa ni sila nag-away, wa pa ni sila nagkasumpaki, dili kita kakita og impeachment, dili sa takibaw nga doon na pila ka trilyon nga flood control corruption. So, mo na ang akong kuan jud, Sir Jun, nga dapat jud sila manubag. Ang ako alang ana nga despite that obligation, we also have, no? Nasa tay obligation nga tan-awon nga ang kahimtang sa tong katawhan, no, ma-alleviate labi na sa panahon karon. Pero mga tarungan sa ni sila Attorney Mix, no? Ang mga congressman nga giatiman sa na nato but at the same time giatiman sa nato ning impeachment. Sakto sa mo na ang ilahang ingon, but I believe that they can do better, no? Kay lisod sad kayo nga kasagaran na lang natong makit-an ang impeachment, kasagaran na lang natong polisiya is merely dole-outs kanang panghatag lang instead of establishing long-term solutions, no? Stable solutions kaysa dole-out. Moingon tag nagaytoy news kaniadto, Sir Jun, nga ang mga beneficiaries nagkuwang kuno or nay mga ghost beneficiaries sa atong mga 4Ps ug mga ayuda. Pangita, mga AIX. Mga ghost drivers, ghost habal-habal. Puro na lang ghost. O ghost project na apasad, no? So I believe nga dapat unta united, no? Daghan kay tag mga institutions of government, daghan kay tag mga bureau of this, bureau of that, department of this, department of that nga angay untang magtabang, no? Dili unta sila magtago-tago kay karon ang panahon nga kailangan nga sakto ang dagan sa tong gobyerno kay para ma-alleviate ang tanang natong mga kaigsuonan. Okay, so natubag nimo ang pangutana unsay imong take, unsay imong tan-aw bahitungod nining top hit nga impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte from a legal standpoint and from the viewpoint of an ordinary citizen. Okay. Unya nindot pa ta kayo nga ipadayon kay daghan pa tag hisgutan apan apikin na ta sa panahon, so manamilit na lang ta og magpasalamat Attorney Miko. Okay, sa itong mga kabantay karon nga nagkuyog nato sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan, daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog nato sa atong mga episode. Hinaut untag daghan mog nakat-on. Labi na aning mga technical nga issues aning atong gi-face sa ato ang nasod karon. Sir Jun? Okay. Sa ngano sab sa Lactopafi ug ingon man sa Asil Laboratories, sa ngansab sa atong mga carrying stations,
og sangansad sa atong technical assistant diri si Engineer Kinon Sinisa. Kining inyong alaga John Carillo hantod sa sunod di kayon hantod sa Miyerkules pohon sa lain na sab nga episode o edisyon sa programa Ang Balaod ug ang Katawhan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.